Ito, yan ako. Tanong ko lang kasi, ano ba yung parusa kapag halimbawa yung mga motorista ay gagamitin yung bike lane? Kasi may mga tinalaga na kayo, mga bike lanes, no? Tinotow namin yan. Hindi, yung mismo umaandar, yung mga umaandar po, tapos makikisingit sila, makikishare sila doon sa bike lane kasi hindi masyado marami yung dumadaan. Ang magiging panuntunan siguro dito, kagaya noong yung sa motorsiklo, yung non-exclusive designated motorcycle lane, di ba? Pag walang dumadaan, pwede silang sila. dumaan. Kagaya po nung sa Remedios Circle, although malabo pa tayo dyan kasi evolving pa ito. Paggabi, wala naman nagbibisikleta doon eh. Yung Remedios Circle, ano yan eh, tourist area natin yan. So, yung mga nagdi-deliver ng mga yelo, talaga magpa-park doon sa tapat, magbababa. Yung mga turista nating ilan, doon bababa ng taxi. Nanganganay pa tayo rito sa ibang nanganganay pa lang. aspeto, kaya hindi natin masabi, bawal na lahat kayo dyan. Hindi naman continuous yung flow ng bisikleta. Siguro pag tagal-tagal na tuloy-tuloy na yung bisikleta, bibigay na natin lahat sa kanila yan. Pero ang pakiusap ko, yung hindi natin dinesignate muna, huwag muna mangahas doon. Gaya na nangyari kanina sa Rojas Boulevard, nagkasagian lang naman, pero na-rescue naman para maiwasan yung gano'n. Yung ano po, maliban doon sa mga obstruction na sinasabi nyo na i-encounter ninyo, ano pa ibang concerns ninyo na gusto nyo iparating kay Chairman? Actually, maidagdag ko yung sinabi ni Chairman, ano lang to, courtesy. Courtesy lang yung respeto ng motorista sa bisikleta at respeto rin ng bisikleta sa motorista. At Kasi sa pedestrian, di ba? Yung mga pedestrian pati mga pedestrian. din. So, yung kaninang aksidente siguro, kasi katulad ko, hindi ko ginagamit yung mga main thoroughfares. Kung pwede, kung siguro may sasabi ko sa mga siklista, gumamit na lang kayo yung pinaka-safest na route going to dun sa destination. Kasi mahirap yung for the meantime habang wala pa yung designated bike lane. Kasi talagang sa totoo lang, wala kang kalaban-laban sa bus. Lalo na kung ano ba, madaling araw eh, hindi ba, Flor? Hindi naman yung mga bus. Normally, ang mga cyclists, umaalis siyang maagang-maaga eh. Pero matanong ko lang din, no, ano ba sa grupo ninyo, kasi may mga cycling groups kayo, meron bang mga tulong na kayong ginagawa para ipakalat yung advocacy Actually, we have an event. Yung information dissemination. Yung araw ng siklista, yung tour of 17 cities. So, sino-showcase namin yung real picture ng Metro Manila. Kayo ba anong sa kalusugan niyo? Kasama rin yun. Ano nangyari? Talagang gano'n ba kalaking tulong? Gano'n ba kalaking tulong na gumagamit yung bisikleta? May tutulong yung exercise, Pero may problema rin. Kasi because of the pollution. Naman. So, kaya madaling araw eh, no? Si Chairman, or we go outside of Metro Manila para mag-exercise. Kasi ang hirap mag-exercise dito. Paano yung sa Commonwealth? Nagagawin bike lane. Killer highway. Killer highway. Wala na, hindi na gano'n. Hindi na. Alam mo, in fairness, 2010 yung bumaba na talaga. Na-reduce na yung ano doon. Nabawasan nga naman. Simula ng motorcycle lane, 60 kilometers. Talaga naman. Ayan, nasa bangketa yun eh. Oo, nabawasan naman talaga, Maris. Malaki ang reduction. Oo, dati noon, araw-araw meron pa Five ang banggaan doon, 4 ang fatalities ngayon. Ngayon, ano na lang. Yung 5 sigurong yun eh, sa loob na isang buwan yun. Sa loob na lang. So talagang magiging safe na rin yan para dun sa mga may agam-agam na dumaan sa Commonwealth dahil nagbibisikleta na sila. Habang tumatagal siguro, marami pa tayong makukuhang solusyon. Kanina, kung papunta ako rito, doon sa northbound Aguinaldo, ang dami nagbibisikleta. Sa harap ng Camp Aguinaldo. Sa may papunta rin ng White Plains, ang dami nagbibisikleta. Ba't ayaw niyo bang i-announce, Chairman, kung saan yung mga pinaplano niyo? Gusto niyo pa ito, dala ko yung mapa. Ayan, sige. Meron kayong mga posters dyan eh. Ito yung buong mapa ng bicycle lane ng Metro Manila eh. Ay, ang laki nga. Hindi na. Medyo malabo lang. Malabo pa lang. So ito buong Metro Manila na po ito. Alin na yung may mga bike lane? Ito yung green. Ito yung kulay green yung ilalabas. Pero yung balak namin isorpresa sana, pero nakita nyo na. Hindi na surpresa. Huwag na surprise. Sabihin nyo na. Magkakaroon tayo ng bike lane. Christmas bicycle lane. Bukod sa Mabuhay Lanes. From Green Hills to Rockwell. Green Hills to Rockwell. Dahil doon maraming nag-shopping. 6 kilometers yun. Nabuo na namin eh. Ito yung bike lane. Sige sir, pakita mula Wilson, pasok siya ng A. Mabini, pasok siya ng Lee Street, pasok siya ng Wakwaki Village, pasok siya ng 9 de Febrero, tuloy siya ng Barangka Drive, akit na siya ng Rockwell. Pakita natin. So mula Wilson,
Mag-end ka sa ano? Pakita natin sa Barangay Sa Rockwell. Drive. Rockwell. Rockwell lang. Ilang kilometro yan, Chairman? Mga 6. 6 na kilometro? Kahit subukan ng mga kaibigan natin, medyo safe po doon. So, kailan nyo ilulunsad dyan? Hindi na yung surprise talaga. Bago magpasko, Bago magpasko. naka-scoop kayo. Ayan, syempre, mahal na mahal nyo kami rito sa Kape at Balita. Bike lane, ha? Bike lane. Mga anong petsa? Anong Alam petsa na na sabihin natin. na sa Bago siguro magsimbang gabi. and si Magkape, December December 16. So, December 14, 16 15. ata ang simbang gabi. Oh, 16 na yung... ba? Hindi, 16. So, 15 tayo. Magmamarking pa kasi kami. Yun ang medyo matagal-tagal ng konti. Abay, talaga maraming Yan, inaaral oo. sila, Chairman, ano? Ayos! Ang daming ayos ni Sir. Oh. Okay, sir, kayo po masaya po kayo doon sa maraming pinaplano pa na designate. Ay, teka, parang dito sa Quezon City, dito, Commonwealth pa lang. Sa ngayon, Commonwealth pa lang. Pero kagaya po na nangyari sa Marcos Highway, nag-interconnect yan sa Marikina yung Hill Fernando. So nakakabuo tayo ng loop. Pero later on, hindi ko na ma-explain siguro in detail itong mapang ito. Oo. Marami hong Pag mag-interconnect. malaking-malaki na yan, Chairman, Okay. pwede na. So nakita natin maraming mga plano si na Chairman Tolentino no sa MMDA. Ano meron pa po ba kayong mga karagdagang request? Total naman nandiyan na rin si Sir. Magandang alternatibo yung paggamit ng mga parallel roads. Okay, oo. Instead, kung hindi magamit yung main road, ang problema nakikita ko naman dito, there are street dito na may, kasi subdivision sila, Ay, mga- hindi ayaw magpapasok. Ay, may yung mga gate. guard. Oo. So, yun. Pwede ba Sanang gamitin yun ng cyclist. Pwede ba yun, Chairman? Pwede. Isa po sa malawakang pagtugon natin dun sa yung mga lalo yung mga pumapasok sa Makati. Bukod dun sa parallel lanes na sabi nyo, bibigyan ko kayo ng scoop uli. Yung bus bikes. Bus bike. Oh. Naku, bago yan dito lang sa Ang Kape at pinaplano, Balita. ang pinaplano Ano yung namin bus sa bikes? bus bikes, halimbawa Bus nag-opisina, bike. Nakasakay yung bike sa bus. 55% na nag-opisina sa Makati, Ortigas ay galing ng Quezon City. Okay. Yan, kaya matraffic sa EDSA, yun yung galing ng Fusilad dyan. Ortigas, yan. So, pag galing ka halimbawa ng Fairview o Commonwealth, papasok ka ng Makati, sa Pilcoa, meron mga MMDA bus, i-strip namin yung mga upuan, bibit-bitin mo yung bisikleta, mabababa ka namin sa kanto ng Ayala, doon ka na magbisikleta. Ay, ang galing. Alas 5:30 ng hapon, susunduin ka ulit, bababa ka namin sa Pilcoa. Kailan yan? Baka next year pa yan. Baka January pa yan. Hindi ba gawin pa ni Christmas? Oh, pero Malapit January. na. Pero dito lang din yan sinabi. Unang-una sinabi 60 days na lang So, yan. 60 nakakadalawa days na kayo. Hindi, isa pa pong last message niyo po, sir. Kayo naman, bago po tayo magtapos. Bilang isang siklista. Sa ano na, samantalahin nyo na po yung pagtatanong. Yung mga natin, nangyayaring Chairman. mga pagbabago ngayon, mga programa. Masaya ano naman pa po po yung mga kayo? pagkukulang o masaya kayo, lahat. Sabihin niyo na. Masaya kayo. Si Sen, hindi na makapagsalita si Flor. Oh. Hindi naman. Naisip ko lang kasi, yung isang concern nga lang kasi, yung mga nakikita kasi tulad sa Marcos Highway at saka dito sa Commonwealth, nasa bangketa sa halip na nasa kalsada yung bike lanes. Ang nagiging problema kasi nito lalo sa mga galing sa peripheral towns at provinces na Metro Manila na pumapasok sa loob ng Metro Manila, pumapasok sa trabaho nila or may sinasadya dito, malayo yung distansya so kailan nila mabilis na biyahe, tuloy-tuloy yung biyahe at ligtas. So, ang mas nangyayari, ang konsana, ewan na, tinandin natin, kung pwedeng paglaanan ng mga, lalo yung mga daily commuters natin, paglaanan sila ng bahagi sa kalsada, halip na sa bangketa. Yung ganung idea. Siguro tingnan natin yan. Pero considerin din, may mga lugar kasi, gagagaling ko lang sa Europe last week yung lugar kasi na talagang nakasegregate sa bangketa ang halimbawa ang Rotterdam nasa bangketa, maging sa Brazil, sa Rio de Janeiro, nasa bangketa rin sila, nakabukod talaga sila, elevated pa yun so tingnan natin kung ano yung mas ligtas. Kagaya kanina meron tayong aksidente na nga, sana hindi malala naman yon. Tingnan natin yung sa safety ng cyclist. Tama, tsaka yung iniisip ko kanina, yung bus bike. Yung bike, isasakay mo sa bus. No, talaga. Nakabitbit ka lang doon, nakatayo. At Hawak saka, mo yung bike. Chairman, Pagbaba mo, bike ka na ulit. Oo, tsaka Chairman, ulitin lang natin para doon sa mga pasaway na pumaparada, no? Doon sa mga bike lanes. Ulitin natin, itutow nyo yan. Totoo nila. Oo, para hindi yan nila gamitin yung mga lugar na yan. Para naman may madaanan talaga Yun yung mga lang sa nagbibisikleta. Remedios Circle, siguro hayaan natin magbaba ng mga yelo yung kasi tourist na yun, mga Oo, restaurant. baka hindi masarap ang pag-inom nila ng mga soft drink kung walang yelo. Anyway, Chairman, Maraming salamat po sa napakaraming scoop, ha? Sa inyo din, sir. Maraming salamat po sa binigay ninyo Kay Flor, pagkakataon. tsaka Magbabike uli kayo pabalik sa Ingat-ingat lang, oh. Ingat-ingat lang. Maraming Flor salamat po. Bambao, Ramon